Ayan, good morning, good afternoon, or good evening to everyone. Ito muli ang apat na ng Templong Anito ng Luntiang Agama. Pero sa pagkakataon ito ay nandito tayo sa bahay sa Tala. Ngayon ay March 23, 2026 at 9:39 na ng gabi. At ngayon lang talaga tayo mag-vlog. No? Actually, gabi-gabi tayo nag-vlog pero I think baka bukas nyo na ito mapapanood sa isang araw o kung anumang oras nyo dapat panoorin ito. So, um, successful ang ating pagtuturo sa araw na to and nakakalungkot nga lang dahil kasi hindi dumating si Gian na dahil kasi nga busy nga sa trabaho, it's Monday at ramdam na ang pagbabago ng, ng ating bansa dahil sa krisis na nagaganap ng digmaan between United States, Israel at Iran. I pray na sana matigil na ito at sana maunawaan nila na kailangan ang kanilang aksyon ay nakakaapekto na nakakasagabal sa buong mundo. No? Hindi lang tayo sa Pilipinas, kundi iba't ibang bahagi din ng mundo na umaasa sa langis. Speaking of langis, meron naman tayo langis dito no, na ginagawa. Ito yung langis ng Panginoon. Pero ganyan din, no? Bumibili tayo ng nyug at naapektuhan na rin ang presyo nito. So, almost everything is affected by this war. So, kung ano man ang kinikilos nyo, isipin ninyo, may iba rin nakakaramdam at nakakaapekto ang mga ginagawa nyo sa ibang tao. So, let us be mindful of our our action. And I want to reassure, shout out sa aking pamangkin na si Carl Denzel Comon, anak ng kapatid ko na si Julian Comon o si Joe Comon, no? Tinanong niya ako, masakit pa rin ba ang ulo niyo sa akin? May tiwala pa po ba kayo sa akin? And I say, Denzel, mahal kita bilang pamangkin. Nagtitiwala ako sa iyo. Ikaw yung tumayo nung wala kami sa tabi ni tatay. Ikaw nag-alaga kasama si Mariel. And at this point parang, sorry, nagiging personal ito, pero nasasaktan ako sa nangyayari ngayon na parang pangit ang tingin ng ating mga kamag-anak sa inyo. I understand because they do not know you. No? I understand na ikaw yung favorite na apo ng tatay ko. And nakita ko yon, no? Nakita ko yon. But then, I see how you change. Naging mas responsable ka nung inalagaan mo ang taong nagmamahal sa'yo ng lubos. At yun ang tatay ko. Mahal ka din namin. Sana mahal mo rin kami. But then, rest assured themselves, isa lang to sa mga pagsubok na dapat natin pagdaanan. It was too personal mga kalay, pasensya na po. But then, imagine, ikaw din ang kinakausap ko, ikaw din pamangkin ko. May mga tao na um, hindi tayo pinagtitiwalaan, pangit ang tingin natin, saka pangit ang tingin nila sa inyo, inisip lang tamad kayo, at nagiging pabigat. But then, your one action will change everything. At yun yung nangyari sa akin dahil sa ginawa mo, paninindigan mo, ang pagmamahal mo sa tatay ko. At umaasa ko na sana kami rin, and I know you are, no? And yeah, inaalala mo rin ako nung panahon na nagluluksa tayo pare-pareho kay tatay na ako supposedly the only boy among the siblings. I should be the stronger one. Kaya nga lang, hindi ko kaya maging matatag. Hindi ko kaya maging matatag. Iniisip ko ako pa rin yung baby boy ng tatay ko. Kaya umiiyak ako. Hanggang ngayon is naiiyak pa rin ako. But then, ganun eh. Parang naulila tayo, no? Um, nung panahon na naulila tayo, parang Cinderella or Cinnamon, na mayroong evil witch na darating upang api-apihin tayo. At yung mga inaapi, parang sila yung nagiging ending na parang Cinderella or Sleeping Beauty, Snow White, na nagiging pinakabida sa lahat. At ito rin nga yung focus ng panalangin natin is parang sabi dito is blessing for refugees and displaced people. Hindi ko alam kung paano, but our country, yung Pilipinas, ay naging tahanan din ng iba't ibang lahi sa mundo. Kaya ang dami nating ang dami nating kulay dito, no? Actually, merong mga orang dampuan, yung mga Vietnamese,
And I've heard that Jewish people also become a settler dito sa ating bansa dahil naging kanlungan ito ng mga nawalan ng tirahan. And I think, no, maliit ang ating bansa, pero malawak ang ating espasyo. I remember how my father also na ginawang parang panuluyan ang aming bahay noon sa kanyang mga kababayan. At doon ko nakilala ang tatay ko sa pagiging mabuting tao na halos lahat ng kababayan niya taga Esperanza pinatitira niya sa aming bahay at parang tawag din namin sa mga kababayan, no, sa homeland sa Siargao ay tiyo or tita. No, kahit hindi kapatid, basta't kamag-anak o kababayan ay yun, no, may relationship tayo. And I think it's not only may tatay, but it is a common trait nating mga Pilipino. Kasi kahit kapitbahay natin, tinatawag natin ninong at ninang. At yung mga kasabayan natin lumaki ay kinakapatid. Yun tayo, na mahilig tayong tumulong at nakita ko rin ang sarili ko kung anong ugali ng tatay ko, ay ganun din ako. Dahil marami din tayong tinutulungan. And I think, say yes, alam ko, baka napapanood nyo to, isa kayo sa mga natulungan ko. This moment, nagpapasalamat ako sa inyo dahil kasi naging bahagi kayo ng aking buhay. Hindi ko man kayo kamag-anak, ay nagkaroon tayo ng special relationship like this one, yung mga estudyante natin, si Iyo, si, nakalimutan ko na, si Bea, anong pangalan niya? Si Anthony, at si Bernadette? No, Beatrice. Nakalimutan ko lang pangalan, letter B ang pangalan niya. And, ewan ko ba, ang bilis ko makalimot, no? Bethany, no, si Bethany, si Anthony, at saka si Iyo, kasama ng nanay niya, si nanay-nanay, na halos kapamilya na rin natin at nag-i-enjoy tayo each moment. No? Pag bawat araw na magkakasama tayo, kinakalimutan na natin na tayo ay stranger. Na-feel natin na tayo magkamag-anak, magkaibigan, kapamilya. At yun naman dapat sana mangyari sa atin sa buong bansa. Magkakaiba man lahi tayo, magkakamag-anak pa rin tayo. Magkakalahi tayo na lahat tayo ay anak ng Diyos. Hindi lang yung mayayaman ng anak ng Diyos, kundi pati tayo. Kasama ako sa mga dukha, ha? Huwag niyong isipin na ako'y mayaman. Meron tayong pagkakataon na makapaglingkod at nakakatanggap din tayo ng tulong mula sa ating mga tinutulungan. Yun dapat. Kung kayo nagbigay, marunong din dapat tayong tumanggap. Kung meron kayong nasira, dapat natin ayusin. At ito, sa pagkakataong ito, tayo ngayon ay nahihirapan. Ngayon ang hirap, bukas aangat tayo at maaayos din ang lahat. Kaya sa ating banghalay, maraming salamat sa pagsubaybay. Ito muli ang Apo Adnan ng Templong Antuan ng Lunting Agama. Nagsasabing, mayari na, pag-asatin. Paalam.